In this vlog, I will show you the tourist spots that you can visit in General Santos City. It is located on the island of Mindanao. It is the southernmost and 15th most populous city in the Philippines. One of the city's major economic activity is the fishing industry. General Santos is the largest producer of sashimi-grade tuna in the Philippines. The city also accounts for the second largest daily total catch of fish in the country, after Navotas in the National Capital Region. As early as 1970, it was nicknamed Tuna Capital of the Philippines. Gensan produces 40% of all tuna produced in the Philippines. In this video, I made a list of the top 5 things to do in General Santos City for tourists. Ayan, from Sultan Kudarat, nandito kami ngayon sa General Santos City at dumiretso kami dito sa Plaza General Santos para magpa-picture dito sa Metro Gensan signage. Pasensya na, medyo maingay kasi merong parada yung mga estudyante, festivities ng school nila. Ayan, merong iba't ibang mga festivals na ginagawa yung kada schools, kaya medyo maingay. Okay, our next stop para sa Gensan tour namin ay dito sa katabi lang ng Plaza General Santos, ang City Hall ng General Santos City. Yung mga kasama namin, nagpipictorial na ngayon kami din, syempre. Okay, we're back in Gensan and pupunta lang kami dito sa Wildcard Gym ni Pacman. Ayan, mga laban niya nandito. Pac! Ayan, yung Pacman Gym, kakasarado lang niya. Pero okay lang, nakapagpa-picture naman kami sa labas. Nakapasok kami hanggang lobby. Tapos nandito kami ngayon sa SM Gensan. Pa-picture lang kami dito sa magandang Gensan na signage. Pasok lang kami sa loob. For our day 2 in the city, we've decided to wake up early and drive to the General Santos City Fish Port Complex. Hi, good morning. So, para sa day 6 ng aming Mindanao trip, ang first itinerary namin ay dito sa Tuna Fish Port sa General Santos City. Nag-rent lang kami ng sasakyan papunta dito, pero meron namang mga masasakyan na public transport kung gusto nyong pumunta dito. Pagpasok nyo, kailangan nyo lang mag-iwan ng ID, tapos bibigyan kayo ng visitor's pass, and magbabayad lang kayo ng entrance fee na 10 pesos each. Ayan. Mas maganda maaga pumunta dito kasi yun yung dating ng mga tuna na hinuli nila dun sa laot. Kaya maaga kami pumunta. Anong oras pa lang ba? 5:30 AM pa lang. So pasok na kami, mag-rent kasi kami ng bota sa loob. So sa loob ng Tuna Fish Port, mag-rent kayo ng bota, 30 pesos each pair dito sa May Canteen. Ang proper attire kasi sa Fishport ay bota, medyas, pants, bawal lang short, and t-shirt or long sleeves, bawal lang sando. Hindi ako nagkakamali. So ayan, papasok na kami sa loob para makikita kami ng malalaking huli ng tuna. Ayun. Wow. Laki ng tuna. Konti lang daw yung dating ng mga tuna ngayon kasi hindi season. Pero ayan o. Okay. Super laki. Ganyan pala kalaki ang tuna. Ikaw lang.
Yan yellowfin siguro kasi... Ano po tawag dyan? Wait, tabi ka dyan. Picture tayo? Picture tayo. Ayan, may mga bagong dating pa oh. Pero mas maliliit. Yung tuna Picture lang po, ngayon. Hindi kasi season ng tuna. Ang ano? Ano yung malaki na yan, kuya? Yung kinain ko kagabi sa ano? Bariles? Sa Tiongso. Yung Malasuki. Malasuk. Ah, Ba't wala? okay. Tinanggal na po yung ulo? Grabe. Kaya, paano bidding dito? Nagbubulungan din sila? Hindi bulungan, dito lang sa Luzon. Sa Malabon kasi kami, doon bulungan uso. Basta sabihin mo kung magkano. Okay. Ayan na, dinidikit yung sticker kung sino yung mga gustong mag-offer. Hindi pa yan alam na kung anong laman. Kung bagsak yan, luka yan. Tingnan yung laman. Ito yung tutusok. Paano malalaman kung mas maganda ka? Appearance sa ano, kulay sa laman. Okay. Local yun. So ayun, tinutusok pala nila yan after para malaman kung ano yung laman. Pag local lang, mas mura. Pero pag hindi local, mas mahal. So, swertihan din. Kung ikaw yung mananalo sa auction, kapag ikaw yung pinakamalaking presyo sa auction, ikaw yung mananalo. Tapos tutusukin na, malalaman na kung local o class A. Siyempre, mas maganda kung class A. Ay! Ang laki! Ayan, so from there, binabagsak dito yung tuna, tapos nag-auction. Nagsisimula to sa 350 per kilo. Kung sino yung pinakamalaking offer, siya yung mananalo. Pagkatapos tutusukin para malaman kung local or class A. So, swertihan na lang. Kung class A makuha mo, swerte ka. Yan, mga bagong huli lang daw yan. So ayan, may nanalo na sa bidding 380 per kilo. Ngayon, tutusukin na yung laman para malaman kung class A or local siya. Tapos titimbangin na rin para malaman kung magkano yung total. Yan na. Titimbangin. May nanalo na sa auction. Tapos titimbangin na ngayon kung ano yung total. Ayan, may nanalo na sa auction. Titimbangin ngayon kung ano yung total weight ng tuna para malaman kung magkano yung babayaran. Tapos, tutusukin na para malaman kung class A ba o local yung tuna. So, swertihan to. Dapat class A yung mapunta para sulit. Ay, ano to si Marlon? Ising dak! Grabe. Ito daw yung mga storage ng tuna. May yellow yan sa loob. Tapos dito, yun na inaantay na namin kasi parang tutusukin na siya para malaman kung class A or local. Malaman kung class A. Class A. Wow! Class A yan kaya? Best quality. Yes. Class A yan? Class A. Para sa amin, shipment namin sa US. San Francisco. Good quality. Pasok sa mga. Galing. Kasi nagpadala kami sa US. Pagkado sa quality namin. San Francisco. Ito sa USA ito. Class A din kaya? Dad, baka dad. Ay, bangas siya. Wow! Class A. Galing. Lahat Class A. Ganda yun. Paano pag local? Paano nalalaman? Anong kulay? Pangit, pangit. Basta hindi pink, gano'n. Hindi, dito sa black meat, yaki. Yaki ba sa black meat? Dito sa next sa black meat. Kasi Okay. dapat makuha mo yung black meat. Ah, Para malaman mo yung laman. Pag hindi mo makuha ang black meat, Okay. Local. Pag walang black meat, local. tagal mo sa buto. No? Ang sashimi. Yung ano? Yung may wasabi? Ayan, tapos na kami dun sa Tuna Fishport. Magpipicture lang kami dun sa malaking tuna na statue na yon. Tapos punta na kami sa next destination namin.
Okay, next destination namin dito sa General Santos is ang MBX Grapes Vineyard. Ang entrance fee ay 200 pesos per head with complimentary snacks. So, ayan. Nagpa-reserve na kami dito in advance. Pero pwede naman mag-walk-in feeling ko. Ayun na parking nakalagay. Ayun o, vineyard na agad o. Ayan, pumasok pa kami kasi dun pa pala yung parking area and reception area sa loob. Gate lang pala yung kanina. Yan, nandito na kami sa reception area ng MBX Grapes Vineyard, world's first year-round grapes harvesting. So dito, ayan, may mga souvenirs, grapes jam, wine, tapos etong, ano ba to? Coffee drip. Coffee drip. Ito. Okay, start na ng aming tour. Ayan, pasok tayo dito. Thank you. Daming nakatanim, oh. Okay, dito na kami sa loob ng Grapes Farm. Sobrang lawak niya. Tapos kami lang dalawa yung nandito ngayon. May mga upuan doon banda, pwede kayong umupo, mag-chill. Ayan. Tapos ayan, sobrang dami. Nakakatuwa. Ayan o. May mga ganito. Ayan o, sobrang dami. Hindi siya yung konting-konti lang. Year round nga daw yung ano dito. Year round pwedeng mag-harvest. Katuwa. Diba? Yung kasama ko. Doon pakita ko sa inyo mamaya, may mga kulay green eh. Yung mga kulay green, kuya, hindi pa pwede yun, no? Pwede na din. Ayun, pwede na daw yung mga kulay green. May mga tubo. Diyan nung gagaling yung pangapandilig sa kanila. Nag-i-sprinkle dyan. Iba-ibang variety pala ng grapes to, sabi ni kuya. MBX Grapes produces wines, vinegar, and jams from its vineyard. The Pick and Pay grapes cost 600 pesos per kilo. They charges 200 pesos per adult and 100 pesos for a child for the farm tour. With snacks, drinks, and freshly picked grapes. May mga kulay green din na grapes. Ibang ano daw yan eh. Ibang variety. Ayan, ito yung complimentary snacks na kasama doon sa binayaran yung 200 pesos. So sulit na din, no? Matitikman nyo na rin yung grapes. Ayan, so according kay ate, madami daw variety ng grapes dito. Pero ang pinaka-pinapatubo talaga nila is yung yung mabilog na medyo matamis siya. Ayan, nakatikim ako niyan. Pagkatapos, meron yung elongated na tinatawag nila. Ito, pahaba. Ito, medyo maasim siya. And then, ito yung pinakamahal. Yung kulay green, yellow na to. Sabi nila, pwedeng mag-grapes picking dito. 600 per kilo yung mga usual na grapes. Pero ito, 1,000 plus per kilo. And according kay ate, hindi rin nila hina-harvest tapos binibenta sa mga palengke. Talagang for grapes picking lang. Yung mga pupunta na guest dito, sila lang ang nagpipick ng mga grapes na to. Tapos kung sakaling medyo namamahalan yung mga guest nga, ang nangyayari pagka talagang kailangan ng i-harvest, hina-harvest lang nila. Ginagawa nilang mga wines, grapes jam, lahat ng mga pwedeng products na gawin sa grapes. Tapos sabi pa, ang grapes daw ay talaga palang ayaw niya sa maulan, ayaw niya sa masyadong mamoist kasi ang number one kalaban ng grapes ay fungus. So talagang gusto niya sunlight talaga. Akala ko sa malalamig. At may nalaman na naman kayong bagong information. Yan, sige. Tapos na kami kumain dun nung fish snacks. Alis na kami.
Punta na kami sa Glan Sarangani para sa aming Sarangani Day Tour. Okay, after 7 days and 6 nights na pagstay dito sa Mindanao, paalis na kami, nandito kami sa Jensen Airport ngayon, and nagpicture lang kami dito. Kita kasi ang Mount Matumtum. Hindi kasi namin na-picturean yan nung mga nakaraang araw. And ngayon ayan, clear na clear, kitang-kita siya ngayon. Para siyang Mount Mayon din, almost perfect cone. Kaya gandang picturean. So ayan, alis na kami, and next year, Zambas Sultan. Bye-bye!